Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapala, habag at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasama at pamilya at sa sinumang tumahak sa kanyang tuwid na landas hanggang sa huling araw. Unang-una ay pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong pinagkaloob sa atin at nawa pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala mabuti sa gabing ito at sa mga susunod pa ng mga gabi at igawad sa atin ang kabutihang napapaloob sa mga gabi na ito. Sa gabi na ito ay isang paksa patungkol sa Khasa'isul Anbiya alayhimussalam o ano ang ilan sa mga nabubukod tangi para sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa mga piling lecture ni Dr. Khalid Mahmoud ibn Abdul Aziz. So ito ay ilan sa mga natatanging ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat nating malaman bilang mananampalatayang Muslim na kabilang sa pananampalatayang anim na haligi ng pananampalataya ay ang paniniwala sa mga propeta. Ang paniniwala sa mga propeta ay kabilang dito ang maniwala tayo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may piniling mga tao na pinagpadahlaan ng mga mensahe at ang mga tao na ito ay nabubukod tangi sa pangkaraniwang mga tao sa anim o sa 11 na kadahilanan. Ano-ano ang 11 kadahilanan na nabubukod tangi ang mga propeta ng Allah sa ibang tao pangkalahatan? Unang-una, sila ay pinagkatiwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wahi, ng revelation. At ito ay hindi lahat ng tao ay may pagkakataong makatanggap ng revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nasasakop nito ang mga nabubukod tangi sa revelasyon tulad halimbawa ng may pagkakataon na makausap nila ang Allah subhanahu wa ta'ala o kaya naman ay magkaroon ng ugnayan sa ilan sa pangapiling anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito rin ay pagkakaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na o mga pangyayaring nangyari na sa nakaraan o kaya naman ay sa mga bagay na tanging ang Allah ang nakakaalam lamang. So, ibig sabihin nito ay kabilang sa bukod tanging ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng revelasyon sa kanyang mga propeta ay ang bigyan sila ng kaalaman patungkol sa mga nangyari na sa nakaraan. Halimbawa, nangyari sa mga naunang mga sibilisasyon ng mga tao, bakit sila pinarusahan, ano yung mga naging kadahilanan kung bakit sila pinarusahan o ano yung mga mapupulot na aral sa kanila, hindi natin ito nalalaman maliban sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din sa mga bagay na walang kaalaman ang tao. Halimbawa, nangyayari sa libingan. Wala tayong alam dito. Paano natin ito nalaman? Sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. O wala tayong nalalaman patungkol sa ibang mga bagay-bagay na mahirap ipaliwanag ng tao, paano natin ito nalaman? Sa pamamagitan ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sakop ito ng tinatawag na revelasyong ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang piling mga alipin. Kaya nga ang mga ibang tao na nagpapanggap sa sarili na sila ay propeta, ay kabilang sa mga ipinapakita nila sa mga tao para paniwalaan sila ay yung nagsasabi sila ng mga bagay na hindi pa nangyari. Diba? May tatamang lindol, may tatamang bagyo, may malaking pagsabog na magaganap. Kumbaga, inaangkin nila yung ilmul ghaib o yung kaalaman na tanging Allah lang nakakaalam. Dahil alam nila, ang ganitong uri ng kaalaman ay isinisiwalat o itinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang piling mga alipin lamang. Sa kanyang mga piling mga alipin. Pangalawa, ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay prinotektahan o protektado mula sa pagdadala ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag itinalaga niya o pinili niya ang isang tao na kabilang sa mga mensahero at propeta, ito ay kanyang pangangalagaan. Ito ay kanyang pangangahalagaan. At kabilang dito ay pangangahalagaan ang mensaheng daladala ng tao na to. Ito ay hindi magkakaroon ng pagkalimot na makakaapekto sa mensaheng daladala niya. Pero yung pagkalimot na ang naapektuhan nito, yung pang-araw-araw na buhay, nangyayari ito sa pangkalahatang mga tao kahit ng mga propeta. Halimbawa, kung nakalimot siya kung kumain na ba o hindi pa, o mga bagay na hindi naman makakaapekto sa kanyang pagiging propeta. Pero pagdating sa pagdadala ng mensahe at kaalaman sa pagpapahayag ng pinadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ito makakalimutan o hindi ito magkakaroon ng pagkalito sa kanyang sarili. Kasi ano na lang isipin ng tao kung ang propeta na nagdadala ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakalimot o hindi niya nauunawaan yung ipinapadala ng kanyang Panginoon sa kanya para iparating sa mga tao. Ito ay bagay na pinangangahalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta. Hindi nangangahulugan ito na hindi na magkakasalaang o hindi na makakalimot ng isang taong tinalaga ng Allah bilang isang propeta. Ang ibig sabihin nito, sa mga bagay na may walang kaugnayan sa mensahe at revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakakaranas ang isang propeta ng pagkalimot. Subalit ang mga bagay na mahalaga na may kaugnayan sa kanyang pagiging propeta, ay hindi ito mangyayari sa isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagbibigkas ng mga kataga sa pamamagitan ng kanyang dila, liban na lamang ito ay tinuro sa kanya ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At hindi ito sabi lamang ng kanyang sarili mula sa kanyang pag-iisip bilang isang tao, bagkus ito ay may kaugnayan sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Pangatlo ay, ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinangalagaan sila ng Allah, protektado sila ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagpaparating ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhar rasul, ballig ma unsila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballagta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala nang nagsabi sa banal na Quran na sinabi niya, O propeta o mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyong iparating ang ibinaba sa iyo ng iyong Panginoon. Wa in lam taf'al fama ballagta risalata. At kung ito ay hindi mo gagawin, katunayan ay hindi mo naiparating kung ano yung pinarating sa iyo. Kung ito ay hindi mo maiparating kung ano yung ipinarating sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nangangahulugan ito ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagkakatiwalaang mga tao. Mapagkakatiwalaang mga tao. Hindi sila magsasalita ng alinsunod sa kagustuhan ng kanilang sarili o lalo na hindi nila itatago ang sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na nais iparating sa kanyang mga alipin. Sabihin nito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinarating niya ang lahat ng pinarating sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kinumpleto ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pamandatnan ng kamatayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangangahulugan ito na mali ang paratang ng ibang mga tao ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inilihim ang ilan sa mga bagay na itinuro sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. O hindi niya ipinarating ang ilan sa mga bagay na ipinagutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga propeta ay piling mga taong mapagkakatiwalaan, lalo na pagdating sa mensahe ng kanilang Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ito magkakaroon ng pagtago sa mga dapat na isiwalat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang dito sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Kabilang sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya bumibigkas sa hangin ng base lang sa kanyang sarili, bagkus ito ay isang revelasyong ipinagkaloob sa kanya ng
Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay pangkalahatang paalala at paglilinaw ng ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakauli sa kanilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpaparating ng kanyang mensahe sa sangkatauhan. At hindi nagtago o naglihim o walang tinago ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ipinarating ng kanyang Panginoon sa kanya na iparating ito sa sangkatauhan. Sinabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniiwan ko kayo sa isang kalagayan na ang gabi dito ay kasing liwanag ng araw. Ang gabi dito ay kasing liwanag ng araw. Nangangahulugan na wala siyang inilihim, lahat ay sinabi niya kung ano ang kailangang iparating sa sangkatauhan. Sinasabi din ng ilan sa kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinuro lahat ng kailangan niyang ituro sa kanyang mga sahaba upang maparating sa mga tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ng paggamit ng palikuran ay itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ng pagkampay ng pakpak ng ibon sa himpapawid ay tinuruan tayo dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ang mga bagay na to ay may kaugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay natin bilang isang tao, so mas mahalaga pa na naiparating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng bawat tao. So pang-apat sa mga natatangi sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinangalagaan sila o protektado sila mula sa paggawa ng malalaking mga kasalanan. Sabihin nito ay ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gumawa o gumagawa ng malalaking mga kasalanan. Katulad ng zina o kaya pagnanakaw, paggawa ng rebulto at pagsamba dito, black magic, ano pa mang mga mabibigat at malalaking mga kasalanan ay hindi ito gagawa o hindi gagawa dito sa pamamagitan nito ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinangangalagaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taliwas sa paniniwala ng mga Nasara, Kakristyanuhan at ng mga Hudyo na kung saan ay pinaparatangan nila ang ilan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kasalanang hindi matatanggap ng isang taong nasa malinaw na pag-iisip o nasa maayos na pag-iisip. Yung mga paratang na to, halimbawa paratang ng zina o paratang ng ano pa mang uri ng malalaking mga kasalanan sa mga propeta ng Allah ay bagay na isang malaking kasalanang maaring magawa sa pamamagitan ng salita ng isang tao patungkol sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay protektado mula sa anumang uri ng malalaking mga kasalanan. Halimbawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na noong hindi pa siya hinirang na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya sumamba sa rebulto kahit isang beses. Kahit na ang kanyang pamayanan at lipunan na kinagisnan ay sumasamba sa mga rebulto, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sumamba sa rebulto. Hindi siya nakagawa ng anumang kalapastangan na sisira sa kanyang dangal, pagkatao at pangalan. Hindi siya naglapastangan ng isang babae, hindi siya nagsalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya, kahit ng paligid niya ay normal na nakakapagsalita ng mga hindi kaaya-aya. Pinangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang sinapupunan hanggang sa hiirang siyang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay. So ang punto dito ay ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi gumawa ng malalaking mga kasalanan. Maaaring may mga pagkakasala na nagagawang maliliit, pero pinatawad sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga kasalanang nagawa nila. Pero kapag ang usapin ay malalaking mga kasalanan at ang magsasalita nito ay nasa loob ng Islam, nasabihin ng ilan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkasala sa pamamagitan ng mga malalaking mga kasalanan, isa itong kalapastanganang hindi dapat nating panatiliin sa ating mga sarili, bagkus dapat ay itama natin ito kapag ito ay ating marinig bilang pagprotekta at pagmamahal sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mahalin natin ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangalagaan natin sila mula sa kahit anumang uri ng kalapastanganan. Panglima,
na nabubukod tayo ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangkaraniwang mga tao ay natutulog ang kanilang mga mata pero hindi ang kanilang puso. Natutulog ang kanilang mga mata, ibig sabihin pumipikit ang kanilang mga mata pero gising ang kanilang mga puso. Sabi sa hadith na iniulat ni Anas ibn Malik radhiyallahu an, mula sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Anas ibn Malik radhiyallahu an, "Wan nabiyyu naimatun aynahu wa la yanamu qalbuhu, wa kadhalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum." Sabi niya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natutulog ang kanyang mga mata habang ang kanyang puso ay gising. At ganun din ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, natutulog ang kanilang mga mata samantalang ang kanilang mga puso ay gising. Naiulat din sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Faqala ya Aisha, "Inna aynaya tanaman wala yanamu qalbi." Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, matutulog ka na bago ka magsagawa ng witr?" Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O Aisha, tunay na ang aking mga mata ay natutulog habang ang aking puso ay gising." Habang ang aking puso ay gising. Hindi sila natutulog ng tulog ang puso at ang mata. Hindi gaya natin pag natulog ang mata, tulog na rin ang puso. Tulog na rin ang puso. Kulang na lang pati yung puso humilik. Pero ang mga propeta ay natutulog ang kanilang mga mata pero ang kanilang puso ay gising. So kabilang sa nabubukod tangi ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakataong hindi dadatnan ng kamatayan ang isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa hindi ipakita sa kanya ang kanyang hahantungan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, habang nabubuhay sila sa mundong ibabaw, ipapakita na sa kanila ang kanilang patutunguhan sa paraiso bago pa man sila datnan ng kamatayan. Naiulat sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sahih." Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi habang siya ay malusog, "Innahu lam yuqbad nabiyyun qattun hatta yura maq'aduhu fil janna thumma yukhayyar." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Aisha radhiyallahu anha na tunay na hindi dadatnan ng kamatayan o hindi babawian ng buhay ng isang propeta na Allah subhanahu wa ta'ala kailanman hanggat sa hindi ipakita sa kanya ang kanyang mapatutunguhan sa paraiso ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa nabubukod tangi sa kanila. Sila ay mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at nararapat na ipagkalob sa kanila ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang ito sa nabubukod tangi sila ang makita ang paraiso bago pa man sila datnan ng kamatayan. So, kabilang sa nabubukod tangi ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ililibing sila kung saan sila dinatnan ng kamatayan. Ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan sila dinatnan ng kamatayan, ay yun ang mainam na lugar sa kanila para sila ay ilibing. Doon sila mainam na ilibing bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namatay sa Madina sa kwarto ni Aisha at doon siya inilibing, sa kwarto ni Aisha. Halimbawa, yung kwarto ni Aisha na doon natatangi yun, bukod tangi kay Aisha, doon pupunta ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag araw ni Aisha, doon siya pupunta. Nung namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay siya sa kwarto ni Aisha o sa lugar ni Aisha, at doon sa lugar kung saan namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon siya
inilibing. Doon sila nagkukay ng libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay din si Abu Bakar pagkalipas ng humigit kumulang 2 taon. 2 taon at ilang buwan. Namatay din si Abu Bakar at doon din siya nilibing sa kwarto ni Aisha. So, meron pang isang espasyo doon para sa isang tao. At ninais ni Aisha na para sa kanya sana yung espasyo na yun. Pero nang naging khalifa si Umar ibn al-Khattab at na-assassin nga siya at namatay, bago siya datnan ng kamatayan, si Umar ibn al-Khattab ay pinakiusap niya sa kanyang anak na si Abdullah ibn Umar na kausapin si Aisha radiyallahu anha kung maari na mailibing siya doon sa bakanting lote kasama ang 2 niyang matalik na kaibigan. At si Aisha radiyallahu anha, nang dumating sa kanyang balita patungkol dito ay sinabi niya na kung ako lang ang masusunod o kung ako lang ang tatanungin, gusto ko sana na ako ang malibing doon sa bakanting lote. Pero nang dahil sa pakiusap ng Amirul Mu'minin, sa panahon na yon si Umar ibn al-Khattab ay sinunod niya yon. Hindi niya sinunod yung sarili niyang kagustuhan. Sinunod niya yung hiling ng kaibigan ng kanyang tatay at matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Yun si Umar ibn al-Khattab at Amirul Mu'minin sa panahon niya. Ibig sabihin pagkatapos ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng khalifa na si Abu Bakar as-Siddiq, at nailibing nga si Umar ibn al-Khattab sa lugar ni Aisha na pinaglibingan kay Propeta Muhammad at ng kanyang matalik na kaibigan na si Abu Bakar as-Siddiq. Kaya kapag si Aisha ay pumupunta doon sa dati niyang bahay na pinaglibingan ng kanyang tatay at ng kanyang asawa, ay hindi siya nagtatanggal ng hijab. Kasi may nakalibing doon na hindi niya mahram. Kalibing doon na hindi niya mahram. So, tanda natin, pinaglibingan at hindi libingan. Pinaglibingan at hindi libingan. Baka matanungin ng iba na, bakit pupunta si Aisha sa libingan? Pinaglibingan ng kanyang tatay at asawa at hindi yun yung libingan. Hindi yun talagang totoo yung libingan ng mga Muslim. So, ayon sa hadith na iniulat ni Imam Ahmad, sinabi dito na ang mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung una ay hindi nila alam kung saan ililibing ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala silang idea, wala silang kaalaman kung saan ililibing na lupain o lugar ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman nagsalita si Abu Bakar as-Siddiq at sinabi niya na narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ililibing ang isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa lugar kung saan siya namatay. Maliban sa lugar kung saan siya namatay. Nangangahulugan ito na pagdating sa kaalaman ay tinuturing na maalam si Abu Bakar as-Siddiq. Kasi sa dami ng mga sahaba ay wala silang idea, wala silang narinig pa na hadith patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan ililibing ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay ginatnan ng kamatayan. Kahit nagsalita si Abu Bakar as-Siddiq na kanyang sinabi na narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi na hindi ililibing ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay ginatnan ng kamatayan maliban sa lugar kung saan siya namatay. Kahit hinukay nila ang kwarto ni Aisha at doon inilibing ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang pagtatalo patungkol sa bagay na yon. Walang pagtatalo patungkol sa bagay na yon. Sunod dito ay ilan sa mga natatanging ipinagkaloob sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pinagkaloob sa pangkaraniwang mga tao, ang kanilang mga katawan ay hindi kinakain ng lupa. Ang kanilang mga katawan ay hindi kinakain ng lupa. So may mga taong hindi kinakain ang kanilang katawan ng lupa. Ilan na dito yung martir, yung mga shahid, namatay sa digmaan, at ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay subok na, yung mga shahid na namatay sa mga digmaan ay hindi talaga kinakain ng lupa o hindi kinakain ng uod ang kanilang katawan. Hindi bumabalik ang kanilang katawan sa lupa. Yun ang ibig kong iparating. So, katulad ng nangyari sa digmaan sa Uhud,
Katapos ng mahabang panahon ng digmaan sa Uhud ay nagkaroon ng pagbaha sa lugar ng Uhud kung saan inilibing ang ilan sa mga martir nung digmaan sa Uhud. At sabi ng nagkikwento ng pangyayari ay nasaksihan namin na lumantad sa lupa ang mga katawan na hindi pangkaraniwang katawan sa panahon namin ngayon. Sabihin, yung katawan ng mga tao na to ay may kalakihan at yung buhok nila ay medyo mahaba at sila yung tinuturing na namatay nung mga panahon ng digmaan sa Uhud. Nananatili pa rin buong kanilang mga katawan pagkalipas ng ilang daang taon na ang nakalipas. At sila ay kinuha at nilibing ulit sa lugar kung saan sila namatay pagkauhupan ng baha. So ito ay nangangahulugan na ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa mga bukod tanging katangiang ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kinakain ng lupa ang kanilang katawan. So naiulat sa ibang hadith na iniulat ni Abi Dawud mula sa hadith ni Aus ibn Aus, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala harrama 'ala al-ard ajsada al-anbiya." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ipinagbawal ni Allah sa lupa ang katawan ng mga propeta. Pinagbawal kainin o pinagbawal na kainin ng uod. So mga katawan ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nananatiling buo. Niwala tayo na ito ay nananatiling buo at huwag na nating pag-isipan kung ano pa yung mga meron doon. So paniwala natin kung ano sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maniwala tayo sa balitang ito. Ang mga shahid at ang mga katawan ng mga propeta ay hindi nabubulok sa kailaliman ng hukay matapos silang ilibing. So kabilang sa mga bukod tangi sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng naiulat sa hadith ni Imam Muslim, na iniulat niya na si bin Malik radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ataitu ala Musa laylata usriya bi indal Qathib al-Ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay buhay sa kanilang mga libingan at sila ay nagtatayo ng pagdarasal. Ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay buhay sa kanilang mga libingan at sila ay nagtatayo ng pagdarasal. Ang ibig sabihin nitong buhay dito ay hindi yung bumalik na ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan at kumikilos sila ng katulad ng pagkilos natin sa ibabaw ng lupa. Hindi yon ganun. Ang ibig sabihin nito ay merong kalagayan sa libingan na hindi may papaliwanag ng tao na kung saan ang tao ay ibinabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang hukay at kapag ito ay bumalik na ay hindi na katulad ng paggalaw niya sa mundong ibabaw ang mararanasan niya doon. So kapag ang tao ay namatay, kukunin ng kanyang kaluluwa. Kapag mabuti, sasalubungin siya ng mga mabubuting mga anghel na mababango at maayos ang kanilang mga mukha. At kung siya naman ay masama, sasalubungin siya ng mga masamat na nakatakot na mukha at mababaho ang kanilang mga amoy. So kukunin ng kanyang kaluluwa, huhugutin, itataas. Kapag nalibing na ang isang tao sa kanyang hukay, ay ibabalik yun. At kung masama yung tao, ibabagsak yun mula sa kalangitan. At pag gumising na yung tao ay nandun na siya sa tinatawag na barzak. Ibig sabihin, nandun na yung kaluluwa niya sa kanyang katawan pero hindi nakikilos ito ng katulad ng pagkilos sa ibabaw ng lupa. Doon na rin siya tatanungin. Iuupo siya doon, tatanungin siya ng dalawang anghel kung patungkol sa tatlong bagay. Anong kanyang Panginoon, sinong kanyang Panginoon at sinong kanyang propeta at anong kanyang relihiyon. So ito ay nangyayari sa libingan ng tao. So kung ang ito ay nangyayari sa libingan ng tao, ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ayon sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, sila ay buhay sa kanilang libingan at nag-aalay ng pagdarasal. Sila ay nag-aaray ng pagdarasal. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang ako ay itinaas sa gabi ng Laylatul Isra wal Mi'raj, sabi niya, nakita ko si Musa alayhi salam sa kanyang libingan, nakatayo at nagdarasal. At ayon pa sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, mula sa hadith na iniulat ni Abu Hurairah radiyallahu an,
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinakita sa akin ang grupo ng mga propeta. At nakita ko doon si Musa, nakatayo habang siya ay nagdarasal. At inalintulad niya kung ano ang hitsura ni Musa alayhi salam. Sabi niya, "Paida rajulun darb ja'dun ka'annahu min rijali shanwa'a." Sabi niya, si Musa ay kahalintulad ng isang payat na medyo kulot ang buhok na gaya ng mga lalaki ng Shanwa'a. Shanwa'a, ito ay isang uri ng tribo sa Yemen. Katulad ng ito ay isang uri ng mga tribo sa Yemen. So inalintulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang makita niya si Musa na mayroong kapayatang pangangatawan na medyo kulot ang buhok na kagaya ng mga lalaki sa tribo ng Shanwa'a. At nakita ko rin doon si Isa ibn Maryam. Hindi pa patay si Isa ibn Maryam. At siya ay nasa kung saan siya ilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala, qaimun yusalli, nakatayo habang nagdarasal. Sabi niya, akrabun nasu bihi syabhatan Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi. Sabi niya, ang pinakamalapit na hitsura ni Isa alayhi salam ay kahawig at kahitsura ni Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ito ay isa sa mga sahabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadugtong ng hadith, wa ida Ibrahimu qaimun yusalli ashbahun nasu bihi sahibukum. Sabi niya at nandun din si Ibrahim alayhi salatu wassalam. At ang pinakamalapit na hawig niya ay ang inyong lingkod. Ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamalapit na itsura ni Ibrahim alayhi salam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang punto dito sa hadith na to ay ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa kanilang mga libingan pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad na sila ay nasa kalagayan ng buhay at nagtatayo ng pagdarasal. At sa kalagayan ng pagkabuhay. At sa ibang hadith na iniulat ni Bazzar mula sa hadith ni Anas ibn Malik radiyallahu an, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga buhay sa kanilang mga libingan na nagtatayo ng pagdarasal. So ang tinutukoy na buhay dito ay buhay na kung saan nararapat sa kalagayan nila bilang pumanaw na. Pumanaw na sila at ang buhay na tinutukoy dito ay yung kaluluwa nila ay bumalik sa katawan nila. At hindi gaya ng pagbalik ng kaluluwa natin kapag tayo ay matapos managinip. Nanaginip tayo, makakagalaw na ulit tayo, makakakita, makakaamoy, makakakilos sa mundo na ginagalawan natin sila ay nasa barzak. At ang barzak ay ibang dimension at ibang lugar sa mundo na ginagalawan natin. Tayo ay naniniwala dito, subalit ay limitado alinsunod sa tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa nabubukod tangi ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangkalahatang tao, kapag sila ay namatay o pumanaw na, ang lahat ng naiwan nila ari-arian o ano paman ay hindi po pwedeng manahin. Hindi pwedeng manahin. Halimbawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay namatay at pumanaw, ang mga naiwan niya ay hindi minana ni Fatima. Hindi ito minana ni Fatima. So, alam ito ni Fatima. Dahil sa nung namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naging khalifa si Abu Bakar as-Siddiq, siya mismo hindi nagbigay ng kahit na ano mula sa naiwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, yung mga sandata niya o mga damit o ano paman, bagkus ito ay mapapabilang sa mga sadaka. Ibibigay ito bilang kawang gawa sa mga nangangailangan. So yung mga anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, nang namatay ang Propeta Muhammad, wala silang nakuha na kahit ano. Walang nakuhang dirham, walang nakuhang dinar. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi naman mayaman. Hindi siya mayaman. So namatay siya na ang kanyang kalasag ay nakasangla pa sa isang tao. Ganun siya kahirap. Kumbaga, yung kalagayan niya ay hindi yung taong mayaman na nakahiga sa malambot na higaan habang kumakain ng masarap na pagkain. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang naiwan na mahalaga at mamahaling mga bagay. Naiwan niya pang nakasangla ang kanyang kalasag sa
isang tao. Siningil pa yun o kaya tinubos pa yun. Pagkatapos ay ibinigay bilang kawang gawa sa mga nangangailangan. So ito ang ilan sa mga nabubukod tanging katangian ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ito pangkalahatang ipinagkaloob sa lahat ng tao. Bagkus sa piling mga propeta lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, piling mga tao na hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga propeta at minsahero. So ang isang tao kailangan ay maniwala siya na mayroong mga nabubukod tangi sa mga propeta na hindi talaga pangkalahatan sa mga tagasunod nito. Halimbawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga nabubukod tangi sa kanya na hindi pwede sa atin bilang mga tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat tayo ay tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga bukod tangi na hindi natin pwedeng lagpasan bilang limitasyon ng ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pinagkaloob sa atin. Ano-ano ang ilan sa mga ipinagkaloob kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natin pwedeng gawin kahit na may kakayahan tayo. Halimbawa, ang pag-aasawa ng 11 or 13 na asawa. So, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang asawa niya ay umigit kumulang 11 or 13 na babae. So, hindi tayo pwede mag-asawa ng 11 or 13 dahil tagasunod tayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pag-asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga babae na to ay merong rason. May mga political reason, may mga ugnayang sa tribo na naayos dahil ito sa pag-asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at karaniwan sa mga nasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi balo ay matanda. Kung hindi balo ay matanda. At si Aisha lang yung naiulat na asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na birhen. So hindi tayo pwede mag-asawa ng katulad sa dami ng bilang ng napangasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nilimitahan ang pag-asawa sa atin ng hanggang 4 lamang. Hanggang 4 lamang. At ganoon din ang pag-aayuno ng 2 araw ng walang patid. Pag-aayuno ng 2 araw ng walang patid ay hindi pwede sa atin bilang tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit ito ay pwede kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay nagawa niya. Pag-aayuno ng 2 araw ng walang patid. So ilan ito sa mga nabubukod tangi. At kabilang din dito ang pagtatayo ng tahajjud sa gabi. Pagtatayo ng tahajjud sa gabi, hindi ito naobliga sa atin habang ito ay ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabi-gabi. Tayo ay hindi naobligang magtayo ng tahajjud gabi-gabi. So ito ay bilang pagpapagaan sa atin bilang tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin na Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa kanyang kadakilaan at pagiging pantay ay lumikha siya ng mga natatangi sa ilang mga tao na hindi rin na bukod tangi sa pangkaraniwang mga tao. Halimbawa, ang isang tao may kakayahan na hindi alam ng ibang kakayahan. Meron siyang talino na wala sa ibang talino. At ang pangkalahatang ito, sa lahat ng mga piling mga tao, ang mga propeta at minsahero ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga natatanging inilaan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay dahil sa kadakilaan at pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa ay kapulutan natin ito ng aral at magdagdag sa ating kaalaman. Nawa ay pagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang sa mga tao makakasama ang kanyang mga piling mga alipin mula sa hanay ng mga propeta at mga matatapat na mga tao at mga martir sa araw na tayo ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Igawad nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa atin sa mundo at ito ay pabigatin niya sa timbangan ng ating mga gawa at ilaan niya sa atin ang pinakamainam sa kabilang buhay at ihana niya tayo sa pinakamainam ng kanyang mga alipin sa kabilang buhay sa araw na ang lahat ng nilikha ng Allah ay haharap sa kanya. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.